Isang field trip sa Pilipinas. Isang malaking kalokohan. Anong makikita natin sa isang bansang wala man lang kahit isang Nobel Prize sa agham? Kaming mga piling mag-aaral mula sa Germany na inaasahang makakapasok sa mga prestihiyosong unibersidad ng Ivy League ay lubusang gumuho sa loob lamang ng unang 30 minuto sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi kapanipaniwala ang mga Pilipino. Walang sinuman sa amin ang makapagsasabi na sa lupaing ito sa Timog Silangang Asya, na dati naming minamaliit, matatagpuan ng mga pinakamahuhusay na isipan mula sa Germany, ang magiging pagbabago sa aming buhay. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano ako naging mayabang at makitid ang pag-iisip. Ano ang nagbunsod sa mga nangungunang henyo ng Germany na magkaroon ng ganito kalaking pagbabago? Ang kwento ng kamangha-manghang 7 araw na ito ay magsisimula na. Magandang araw sa lahat. Ako si Maximilian Hohenzollern, isang senior high school student sa Helmholtz Gymnasium Heidelberg sa lungsod ng Heidelberg, Germany. Marahil ay hindi ninyo pa naririnig ang pangalan ng aming paaralan, hindi ba? Ngunit kung sasabihin ko ito, marahil ay malalaman ninyo. Ito ang nangungunang high school sa Germany na may 85% acceptance rate sa mga universidad ng Ivy League. Ako mismo ay nakatanggap na ng maagang alok ng pagpasok mula sa MIT. Ang aking mga kaibigan ay inaasahan ding makapasok sa Harvard, Yale, at Stanford. Kami ang kinabukasan ng Germany, ang mga talentong mamumuno sa mundo. Ngunit noong Mayo 2024, nakatanggap kami ng isang balitang yumanig sa amin. Sa lahat ng mag-aaral, ikinalulungkot kong ipaalam na ang ating field trip sa Silicon Valley ay kinansela. Ang mga salita ng aming punong guro ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Dahil sa mga isyu sa badyet, ililipat natin ang ating biyahe sa Pilipinas. Pilipinas? Tanong ni Katarina na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Si Katarina ay nagbabalak na mag-apply sa kursong medisina sa Harvard at mayroon ng isang research paper na nailathala sa prestihiyosong journal na Nature. Tama, Pilipinas. Mananatili tayo sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Sandali. Pagtaas ng kamay ni Lucas. Ad-dis-alaha, dis-alaha, ad-dis-alaha, dis-alaha. Sa halip na pumunta sa Silicon Valley para bisitahin ang Google at Apple, ano ang makikita natin sa Pilipinas? Mayroon din akong parehong tanong. Bukod sa turismo, ano pa ang mayroon sa Pilipinas? Sinigang at adobo araw-araw, sabi ni Elena habang tumatawa ng mapanlibak. Siguro gusto nilang maranasan natin ang maalinsangang init ng tropiko. Napabuntong hininga ang punong guro. Mga anak, ang Pilipinas ay isa ring bansang maraming matututunan. Matututunan? Ano po? Tanong ko. Papasok na kami sa mga nangungunang unibersidad sa mundo. Ano ang matututunan namin sa isang bansang tulad ng Pilipinas? Nang gabing iyon, magulo ang aming dormitoryo. Nakakabaliw, sabi ni Katarina na may pagkainis. Abalang-abala ako sa paghahanda para sa panayam ko sa medisina sa Stanford, tapos kailangan kong mag-aksaya ng 1 linggo sa Pilipinas. Tama, sabi ni Lucas. Mas gugustuhin ko pang gamitin ang oras na iyon para maghanda sa urban design competition. Si Elena naman ay agad na tumawag sa kanyang mga magulang. Dad, pinapapunta kami ng eskwelahan sa Pilipinas sa halip na sa Silicon Valley. Hindi ba't katawa-tawa? Ngunit hindi nagbago ang desisyon ng paaralan. 1 araw bago ang biyahe, pilit kaming nag-impake ng aming mga gamit. Hayaan na. 1 linggo lang naman, mabilis lang yan. Buntong hininga ni Katarina. Oo, isipin na lang natin na nagbabakasyon tayo. Kibit balikat ni Lucas. Sa eroplano, sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. GDP, ika, 22, sa mundo, per capita income, na humigit kumulang 3,950. Hindi masama para sa isang developing country, ngunit malayo pa rin ang agwat kumpara sa Germany o Amerika. Tingnan ninyo ito. Ipinakita ni Elena ang kanyang telepono. Masipag mag-aral ang mga estudyanteng Pilipino, pero karamihan ay rote memorization. Walang pagkamalikhain. Ayan na nga ba? Tawa ni Katarina. Ganyan kasipag mag-aral, pero wala pa ring Nobel Prize. Sumang-ayon din ako. Tama. Dapat mag-aral ng epektibo tulad natin. Anong silbi ng pagsisipag lang?
Matapos ang 14 na oras na biyahe, nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Isang linggo na lang ng pagtitiis, sabi ko sa aking mga kaibigan. Hindi namin alam noon na ang linggong ito ang magiging pinaka-hindi malilimutang karanasan sa aming buhay. Pagdating sa NAIA, habang naghihintay na kami sa immigration, sinabi ni Katarina na kailangan niyang gumamit ng banyo. Naghihintay kami at tumingin sa paligid ng airport. Sa totoo lang, hindi masama ang unang impresyon. Malinis at mas malawak kaysa sa inaasahan ko. Pag-amin ni Lucas, halos kasing level ng Munich Airport. Medyo nagulat din si Elena. Ngunit lumipas ang 15 minuto, hindi pa rin bumabalik si Katarina. Anong nangyari? Nag-aalalang text ko sa kanya. Sakto namang tumatakbo si Katarina pabalik sa amin. Putlang-putla ang mukha. Nako, nawawala ang wallet ko. Ano? Gulat kaming lahat. Mukhang naiwan ko sa banyo. Nasa loob ng kanyang Hermes wallet ang 2,000 euros na cash at lahat ng kanyang credit card. Ang wallet na iyon ay isang regalong nagkakahalaga ng 1,500 euros para sa kanyang kaarawan. Tara na, hanapin natin! Nang akma kaming tatakbo pabalik sa banyo, isang janitress na nakauniforme ang nagmamadaling lumapit sa amin, may hawak na isang bagay. Mga day, sa inyo ba to? Hawak niya ang Hermes wallet ni Katarina. Oh, my God, my wallet. Halos maiyak sa tuwa si Katarina. Nanginginig niyang binuksan ang wallet at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Nandoon pa rin ang lahat. Ang cash, ang mga credit card, walang kulang kahit isa. Ngumiti ng mabait ang janitress. Salamat sa Diyos. Sa susunod, mag-ingat ka na ha, Day. Akmang tatalikod na siya, hindi humihingi ng anumang pabuya. Sandali po. Mabilis na kumuha si Katarina ng 100 euro bill mula sa kanyang wallet. Ngunit mabilis itong tinanggihan ng janitress. Huwag na, Day. Wala yun. Natulala kaming lahat. Paanong nangyari yun? Kung sa Berlin yan, siguradong wala na, hindi makapaniwala si Lucas sa nakikita. Gulat na gulat din si Elena. Ako naman, hindi makapagsalita. Sa Germany, imposibleng mangyari ang ganito. Isang wallet na nagkakahalaga ng 1,500 euros kasama ang cash ay isinauli ng buo. Habang nasa immigration, hindi kami tumigil sa pag-uusap tungkol dito. Ganyan ba lahat ng Pilipino? Nagdududa pa rin si Katarina. Ang mas nakakagulat ay ang proseso ng immigration. Ang sistema ng automated gates ay napakabilis at episyente. Wow! Mas mabilis pa kaysa sa Germany, sabi ni Lucas. Matapos kunin ang aming mga bagahe, naghihintay na sa amin ang aming Pilipinong tour guide. Hello, mga mag-aaral ng Helmholtz Gymnasium, welcome sa Pilipinas. Ang nakakagulat ay napakahusay niyang magsalita ng German. Ang galing ninyong mag-German. Paghanga ni Elena. Nag-aral ako sa Germany ng 5 taon at nagturo ako ng Filipino sa University of Frankfurt. Ngiti niya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kuya Marco. Habang papunta sa hotel, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang expressway ay maayos ang pagkagawa. Ang mga sign ay malinaw na may English translations. Ang NAIA ay palaging niraranggo bilang isa sa mga pinakamagandang airport sa mundo, paliwanag ni Kuya Marco. At ang seguridad sa mga malalaking lungsod sa Pilipinas ay napakabuti. Ang nangyari sa inyo kanina na nakapulot ng nawawalang gamit at isinauli ay pangkaraniwan dito. Talaga po? Tanong ni Katarina. Kumusta naman po ang crime rate? Ang crime rate ay nasa humigit kumulang 58 kaso bawat 100,000 populasyon. Maaaring mas mataas ito ng kaunti kaysa sa Germany, ngunit ang antas ng kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay para sa mga turista ay napakataas. Nagkatinginan kami, mas mataas kaysa sa Germany pero mas ligtas. At ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi sa mga Central Business District at tourist areas. Ang pampublikong transportasyon ay umaandar hanggang hating gabi at ang mga convenience store na bukas 24 peso ay nasa lahat ng dako. Totoo po? Mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi? Nagdududang tanong ni Elena. Oo,
Ang anak kong babae na umuuwi galing sa tutorial ng 10 ng gabi ay sumasakay ng tren mag-isa. Hindi ako nag-aalala. Noon, bumulong si Lucas sa akin. Hoy, mukhang hindi tulad ng inaakala natin ang lugar na ito. Ganoon din ang pakiramdam ko. Minamaliit namin ang Pilipinas. Ngunit tila hindi ito tulad ng aming inaakala. Pagdating sa hotel, matapos ilagay ang aming mga gamit, patuloy pa rin naming pinag-usapan ang nangyari sa airport. Baka swerte lang, sabi ko. Ngunit umiling si Katarina. Hindi, tignan mo ang mga mata ng janitress kanina. Pakiramdam niya, iyon ang tamang gawin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ano nga bang klaseng bansa ang Pilipinas? Ang mga prejudice sa aking isipan ay tila nagsisimula ng magbitak. Unang gabi, hindi kami makatulog dahil sa jet lag. Alauna na ng umaga pero dilat na dilat pa rin ang aming mga mata. Nagugutom ako, reklamo ni Lucas. Ako rin. May makakainan kaya tayo? Nagsimulang maghanap si Elena sa kanyang telepono. Bigla, sumigaw si Katarina sa pagkamangha. Hoy, ang daming convenience store dito na bukas. 2:07, alauna ng umaga. Hindi ako makapaniwala. Tiningnan namin ulit. Totoo nga. Sa paligid ng Bonifacio Global City, BGC, may 12-dosenang convenience store na bukas pa rin. Naging curious kami. Sa Germany, halos walang tindahan ang bukas sa gabi. Gusto ninyong tingnan? Suhestiyon ko. Ligtas ba? Baka delikado? Nag-aalalang tanong ni Elena. Nag-text kami kay Kuya Marco at agad kaming nakatanggap ng sagot. Hindi delikado, mga tol. Ligtas diyan. Enjoy kayo. Umalis kami sa hotel na may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit pagdating namin sa isang mataong lugar sa BGC, napanganga kami. 2:00 ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalsada. Maraming tao ang naglalakad. Totoo ba ito? Bulalas ni Lucas. Ang mas nakakagulat ay napakaraming babae na naglalakad mag-isa. Naka-earphone sila, nagse-cellphone, walang bahid ng pag-aalala. Tingnan ninyo yung babae, mag-isa siyang naglalakad. Hindi makapaniwala si Katarina. Kung sa Berlin to, hindi mo maiisip na mangyayari, iling ni Elena. Pumasok kami sa isang convenience store. Nakakagulat ang laki nito. 2:00 ng umaga, halos puno na ang mga mesa at karamihan sa mga tao ay nagbabasa ng libro. Tama, mga libro at dokumento ang nakakalat sa mga mesa. Mula sa mga high school student, mga mag-aaral sa kolehiyo, hanggang sa mga office worker. Nagbabasa ng libro ng 2:00 ng umaga, kinusot ni Lucas ang kanyang mga mata. Nakahanap kami ng isang bakanting mesa at tinanong namin ang staff habang umo-order ng kape. Lagi po bang ganito karami ng tao dito? Mas marami pa po kapag finals week, sir. Sagot niya. Bukas po kayo 24/7. 7. Opo. Sir. Tumingin-tingin si Katarina sa paligid. Ang ligtas ng pakiramdam, ang daming babae. Noon, isang Pilipinang estudyante sa kabilang mesa ang kumausap sa amin. Mga dayuhan po kayo? Saan po kayo galing? Germany. Sagot ni Elena. Wow. Germany. Gusto ko ring makapunta diyan. Pero totoo po bang delikado doon sa gabi? Nagkatinginan kami. Iniisip ng mga Pilipino na delikado ang Germany. Kailangan ding mag-ingat sa gabi. Pag-amin ko. Ang Pilipinas, napakaligtas. Araw-araw akong pumupunta dito para mag-aral ng ganitong oras. Kahit maglakad ako ng 30 minuto pa uwi, hindi ako natatakot. Mag-isa ka lang? Gulat na tanong ni Katarina. Oo naman. Lahat naman dito ganoon. Matapos niyang bumalik sa kanyang mesa, uminom kami ng kape ng tulala. Hindi biro ang bansang ito, seryosong sabi ni Lucas. Sa daan pabalik sa hotel, mas marami pa kaming nakita. Sa tapat, may isa pang convenience store kung saan may kumakain ng instant noodles at may mga food cart na nagbebenta ng inihaw na isaw at barbecue. Ang mga tren ng MRT ay umaandar pa rin hanggang hating gabi. Totoo pala ang 24-hour city, paghanga ni Elena. Biglang huminto si Katarina. Tingnan ninyo,
Sa tapat may 2 pulis na nagpapatrolya. Nagpapatrolya sa gabi? Sabi ko. Ngunit itinuro ni Katarina ang isang dalaga na dumaan sa harap ng mga pulis nang walang anumang pag-aalala. Sa Germany, kahit makakita ka ng pulis sa gabi, hindi ka pa rin mapapakali. Pero dito, tila itinuturing na tunay na tagapagtanggol ng mamamayan ang mga pulis. Pagdating sa hotel, nagtipon kami sa lobby. Puro nakakagulat na bagay ang nangyari ngayon, sabi ko. Mula sa pagkakahanap ng wallet sa airport, tango ni Katarina. Mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi, kamangha-mangha. Dagdag ni Elena. Akala natin galing tayo sa isang developed country, pero may mga bagay dito na tila mas developed pa, seryosong sabi ni Lucas. Kailangan kong aminin yan. Nang gabing iyon, mahigit 3:00 na ng umaga ako nakatulog. Naisip ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa ng magagandang tanawin. Ang kaligtasan na ito marahil ang tunay na sukatan ng sibilisasyon ng isang bansa. Ano pang kamangha-manghang bagay ang naghihintay sa amin bukas? Sa ikalawang araw, nagpasya kaming bisitahin ang Universidad ng Pilipinas UP sa Diliman. Siguradong hindi ito maikukumpara sa Harvard o MIT. May kumpiyansang sabi ni Lucas. Siyempre, tingnan mo lang ang World University Rankings. Ang mga papasukan nating eskwelahan ay nasa top 10 lahat, sang-ayon ni Elena. Ngunit pagpasok pa lang namin sa tarangkahan ng UP, may naramdaman na kaming kakaiba. Napakaganda ng campus, puno ng mga mayayabong na puno ng akasya. Ang mga luma at modernong gusali ay magkakasamang bumubuo ng isang magandang harmonya. Wow, mas maganda kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ni Katarina. Dinala kami ni Kuya Marco sa College of Engineering sa isang laboratorio ng Artificial Intelligence. Hi, ako si Jose, isang third-year computer science student. Isang estudyante ang sumalubong sa amin, nagsasalita ng perpektong Ingles na parang isang native speaker. Ako ang maglilibot sa inyo sa lab. Kung may tanong kayo, huwag kayong mag-atubili. Pagpasok sa laboratorio, muli kaming namangha. Kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Maraming proyekto ang sabay-sabay na isinasagawa. Ano yan? Isang large language model na dinedevelop namin, isang AI na dalubhasa sa mga wika ng Pilipinas. Sa ngayon, halos kapantay na nito ang antas ng Google o OpenAI. Estudyante sa universidad ang gumagawa niyan? Gulat kong tanong. Oo. Na lamang kami sa grupo, lahat kami estudyante. Ang mga propesor ay nagsisilbing tagapayo lang. Noon, nagtanong si Katarina. Maari ko bang makita ang laboratorio ng inyong College of Medicine? Siyempre, may kaibigan ako doon na medical student. Kokontakin ko siya. Pagkatapos ng 30 minuto, nasa laboratorio na kami ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Ang naglibot sa amin ay si Sofia, isang second year na estudyante. Ito ang aming laboratorio para sa pananaliksik sa stem cell. Nakita niyo ba ang paper na na-publish namin sa Nature noong nakaraang taon? Nanlaki ang mga mata ni Katarina. Gawa iyon ng UP. Na-cite ko pa ang paper na yon. Talaga? Anong larangan ang pinag-aaralan mo? Nagsimula silang magpalitan ng kaalaman ng masinsinan. Ang mukha ni Katarina ay unti-unting nagseseryoso. Ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng Pilipino ay hindi nagpapahuli kaninuman. Tara, sabay-sabay na tayong mananghalian. Mas marami tayong oras para mag-usap. Alok ni Sofia. Papunta sa student canteen, ipinakita sa amin ang kanilang library na bukas 24:54 at nakita namin ang mga estudyante na nagdidiskusyon kahit saan. Sa canteen, maraming Pilipinong estudyante ang sumama sa aming mesa. May mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo. Business, political science, natural sciences, at marami pang iba. Narinig naming galing kayo sa Germany. Magdebate tayo, alok ni Miguel, isang political science student. Sige ba? Anong topic? May kumpiyansang sagot ni Elena. Ang kinabukasan ng European Union at ang posibilidad ng pagbuo ng isang regional cooperation model na tulad ng ASEAN. Nang magsimula ang debate, unti-unti kaming nataranta. Ang lohika at kaalaman ng mga Pilipinong estudyante ay hindi simple.
Nagsimula ang EU bilang isang economic bloc, ngunit sa ASEAN, mas malaki ang pagkakaiba-iba ng kultura, kaya kailangan ng ibang paraan. Ngunit ang pagkakaisa ng Europa, na may Germany bilang sentro, ay hindi pa rin nalutas ang problema ng agwat sa pagitan ng silangan at kanluran, hindi ba? Matalas na puna ni Isabella, isang business administration student, sinubukan ni Elena na sumagot, ngunit masyadong mahigpit ang lohika ng kanyang mga katunggali at nagbigay pa sila ng mga konkretong datos at halimbawa. Pagkatapos ng isang oras, natapos ang debate, talo kami, at tanggap namin iyon. Ang saya, ang gagaling ninyo, mga kaibigang German, ngiti ni Miguel. Ngunit lalo kaming nahiya. Sa daan pabalik sa laboratorio, tinanong ako ni David, isang natural sciences student. Narinig ko papasok ka sa MIT. Nagbabalak din akong mag-apply ng PhD doon sa susunod na taon. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang payo? Oo naman. Pero bakit hindi ka mag-PhD sa Pilipinas? Tanong ko. Gusto kong mag-masters dito muna bago umalis. Mahuhusay din ang mga propesor dito, lalo na sa larangan ng quantum physics. May ilang larangan ang Pilipinas na nauuna pa sa buong mundo. Isa na namang sorpresa. Quantum computing? Nauuna ang Pilipinas? Bago umalis sa universidad, binigyan ni Sofia si Katarina ng kanyang business card. Kung may pagkakataon tayong mag-collaborate sa research, kontakin mo ako. Kung mag-aaral ka sa Harvard, pwede tayong gumawa ng joint research. Tinanggap ni Katarina ang card na may komplikadong ekspresyon. Sa bus, napakatahimik ng lahat. Lahat ay tulala. Talo tayo, sabi ni Elena, na may pagod sa boses. Mukhang mas magaling pa sila sa Ingles kaysa sa atin, pag-amin ni Lucas. Ang antas ng kanilang pananaliksik ay hindi rin nagpapahuli, dagdag ni Katarina. Tumingin ako sa labas ng bintana, iniisip kung gaano kami naging mayabang. Akala namin, ang makapasok sa Ivy League ang sukdulan, ngunit ngayon alam ko na ang mga taong ito ay magiging mga kakumpetensya namin. Kakumpetensya? Mukhang nalampasan na nila tayo, tuyong tawa ni Lucas. Nang gabing iyon sa hotel, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Akala natin tayo na ang pinakamagaling, sabi ni Elena. Mas masipag, mas mapagkumbaba, at mas mahusay makipagtulungan ang mga estudyanteng Pilipino kaysa sa atin, pagsusuri ni Katarina. Ipinagmamalaki natin na papasok tayo sa isang unibersidad na nagsasalita ng Ingles, ngunit para sa kanila, tila basic lang iyon. Buntong hininga ni Lucas. Ang mga sinabi ni Jose kanina ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mahigpit ang kompetisyon sa Pilipinas, ngunit tinutulungan kami nitong sabay-sabay na umunlad. Magsikap din kayo. Isang kultura na naghihikayatan sa isa't isa kahit sa gitna ng kompetisyon. Iyon marahil ang lakas ng Pilipinas. Sa ikatlong araw, bumisita kami sa headquarters ng isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa isang technopark sa Laguna. Siguro isang assembly plant lang ito ng mga electronic components, sabi ni Tobias. Ang kanyang ama ay isang senior executive sa Siemens, kaya mayroon siyang tiyak na pagmamalaki sa industriya ng Germany. Ngunit pagpasok pa lang sa industrial park, tuluyan nang nagbago ang kanyang pag-iisip. Kumpanya ba ito o isang lungsod? Bulalas ni Lucas. Ito ay parang isang maliit na lungsod na may 12-dosenang mga gusali para sa pananaliksik at kumpletong pasilidad para sa mga empleyado. Ang naglibot sa amin ay si Dr. Santos. Pinuno ng research team ng kumpanya, isang nagtapos sa MIT. Hello sa inyo. Dati rin akong international student tulad ninyo, ngunit pinili kong bumalik sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Una, ang aming Semiconductor Research Institute, sa kasalukuyan, nangunguna kami sa paggawa ng mga chip para sa mga electric vehicle at nagde-develop kami ng mga biochip na maaaring implant sa katawan ng tao. Biochip? Posible ba yan? Gulat kong tanong. Nasa experimental stage pa lang. Ang layunin ay gawin itong commercial sa loob ng 2 taon. Nagtanong si Tobias, gumagawa rin kayo ng semiconductor chips para sa mga sasakyan? Siyempre, ang Mercedes-Benz, BMW, at Audi ay mga kliyente namin.
lalo na ang mga chip para sa autonomous driving systems. Kami ang pangunahing manufacturer. Namutla si Tobias. Nalaman niya na ang mga kumpanya ng sasakyan sa kanyang sariling bansa ay nakadepende sa teknolohiya ng Pilipinas. Sunod ay ang AI Chip Research Institute. Partikular na interesado si Katarina. Dito, dinedevelop namin ang susunod na henerasyon ng AI accelerator chips. Tingnan ninyo ang chip na ito. Isang chip na kasing liit lang ng kuko. Gamit ang chip na ito, maaaring patakbuhin ang mga medical AI models sa smartphone para sa paunang pagsusuri ng sakit. 10 beses na mas mahusay ang energy efficiency nito kaysa sa kasalukuyang henerasyon. Imposible! Bulalas ni Katarina. Ang teknolohiyang ito ay tapos nang i-develop at ilalabas sa merkado sa susunod na taon. Nag-order na ang Apple at Google. Sa Quantum Computing Research Institute, isa na namang sorpresa ang naghihintay sa amin. Ito ay isang quantum chip na dinedevelop ng mga Pilipinong inhinyero. Ito ang may pinakamataas na stability sa buong mundo ngayon. Gusto ninyong makita ang isang demonstrasyon? Isang mananaliksik ang nagpatakbo ng isang komplikadong quantum algorithm. Agad na lumabas ang resulta. Mas mabilis pa yan kaysa sa IBM, hindi makapaniwala si Lucas. Tama. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo sa pananaliksik sa quantum computing. Sa pananghalian, kumain kami kasama ang mga empleyado ng kumpanya, karamihan ay mga batang inhinyero. Bakit hindi kayo nagtatrabaho sa ibang bansa? Mas mataas ang sahod sa Silicon Valley, tanong ko sa isang inhinyero. Tumawa siya at sumagot. Direkta naming nililikha ang mga pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at ang Pilipinas ay nasa landas upang maging sentro ng teknolohiya sa ASEAN. Walang dahilan para umalis. Sa hapon, binisita namin ang kanilang Innovation Showcase Center. Flexible screen chips, brain-computer interface chips, semiconductors para sa aerospace. Mga prototype pa lang ito, hindi ba? Hindi makapaniwala si Lucas. Tama. Lahat ito ay magiging commercial sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Panghuli ay ang Biochip Research Institute. Gumagawa rin kayo ng biotechnology dito? Gulat ni Tobias. Nagde-develop kami ng DNA computing chips na maaaring mag-diagnose at magpagaling ng sakit ng direkta sa loob ng katawan ng tao. Nang matapos ang tour, sinabi ni Dr. Santos, maaaring hindi malaki ang Pilipinas, ngunit pinapatakbo namin ang mundo gamit ang teknolohiya. Mangarap din kayo ng malaki. Sa bus pabalik, muling tahimik ang lahat. Anong sasabihin ko kay Dad? Napahawak sa ulo si Tobias. Ang industriya ng Germany ay hindi mabubuhay nang walang teknolohiya mula dito. Akala ko ang medisina na ang pinaka-advanced na larangan. Tulala rin si Katarina. Ang mga bagay na ide-develop pa lang natin sa susunod na 10 taon, ginagawa na nila ngayon, buod ni Lucas. Naramdaman kong gumuho ang aking pagmamalaki sa aking lahing Aleman. Ang Germany, ang powerhouse ng teknolohiya, ay tila naging isang alaala na lang sa harap ng Pilipinas. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga taong iyon ay tunay na nag-enjoy sa hinaharap, sabi ni Elena. Tama, ang mga mata ng mga Pilipinong inhinyero ay puno ng buhay. Hindi ito pakiramdam ng pagiging alipin, kundi tunay na pagnanasa sa kanilang ginagawa. Pagdating sa hotel, hindi pa rin tapos ang pagkabigla. Para saan pat papasok tayo sa Ivy League? Tinawanan ko ang aking sarili. Baka mas magandang mag-aral sa Pilipinas, pabirong sabi ni Katarina. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking journal. Ngayon, nakita ko ang hinaharap, at ang hinaharap na iyon ay nasa Pilipinas. Sa ika-4 na araw, binisita namin ang Philippine Science High School, PSHS, main campus. Gaano na ba kagaling ang mga high school students? Sinubukan ni Lucas na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Ngunit pagpasok sa paaralan, muli na namang gumuho ang kumpiyansang iyon. 7:30 ng umaga, puno na ng mga estudyante ang campus. Maririnig ang iba't ibang wika mula sa mga pasilyo. Nagsasalita ba ng Hapon? Yung estudyanteng yon, gulat ni Elena. Sinalubong kami ng punong guro. Maligayang pagdating, ang aming mga mag-aaral ay nasasabik na makilala kayo.
Mga mag-aaral mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Germany. Ang unang klase na aming pinanood ay isang debate class sa Ingles na may paksang coexistence between humans and AI. Isang estudyante ang tumayo at nagpresenta sa Ingles, ngunit kailangan kong isulat ang aking mga tala sa German. Ang pag-unlad ng AI ay hindi maiiwasan, ngunit ang natatanging pagkamalikhain at emosyon ng tao ay hindi mapapalitan. Perpekto ang kanyang tono, ngunit ang mas nakakagulat ay ang lohikal na istruktura ng kanyang talumpati na nasa antas ng isang graduate student. Ilang taon na, yung estudyanteng yon, bulong ni Katarina. 17 po, sagot ng isang guro sa tabi namin. Nang magsimula ang debate, mas lalo pang nakakagulat. Gumagamit ang mga estudyante ng Ingles, Filipino, at isang pangatlong wika para magtalo. Sa break time, isang estudyante ang lumapit sa amin. Hello sa inyo. Ako si Andres. Nagsasalita siya ng matatas na German. Ilang wika ang alam mo? Tanong ko. Filipino, English, Japanese, Mandarin, at German na pinag-aaralan ko ngayon. 5 wika. Napanganga kaming lahat. Dito, average lang yan. Kailangan marunong ka man lang ng 3 o 4 na wika. Sumunod ay ang klase sa math. Ito ay advanced mathematics para sa kolehiyo. Gulat kong tiningnan ang blackboard. Advanced calculus. Dapat tapos na yan ng grade 10 students. Paliwanag ng guro. Isang estudyante ang nagsagot sa pisara. Kahit na natanggap na ako sa MI, T at magaling ako sa math, nakakagulat ang bilis ng kanyang pagsagot. Ang tanghalian sa kantin ay mas lalo pang nakakagulat. Ang mga estudyante ay kumakain habang nag-aaral ng bokabularyo, habang naka-earphones at nakikinig sa mga lecture. Nag-aaral pa rin kahit lunch break? Tanong ni Elena. Time is gold, ate. Sagot ng isang estudyante habang nakangiti. Isang salita kada araw, 365 na salita na yan sa isang taon. Sa hapon, pinanood namin ang mga aktibidad ng mga club. Ang science club ay gumagawa ng mga eksperimento na nasa antas ng kolehiyo. Ang Model United Nations Club ay nagre-recreate ng isang tunay na sesyon. Noong nakaraang taon, 4 sa aming graduates ang pumasok sa Harvard, 3 sa Yale at 5 sa Stanford. May pagmamalaking sabi ng estudyanteng naglilibot sa amin. Mga estudyanteng may parehong layunin sa amin, ngunit ang antas ng kanilang paghahanda ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng klase, mas lalong naging abala ang paaralan. Puno ng mga estudyante ang library. Ang uwian namin ay 10 ng gabi, tapos mag-aaral pa sa bahay hanggang 1 ng umaga, paliwanag ni Andres. Hindi ba kayo napapagod? Hindi makapaniwala si Katarina. Masaya naman, nakakatuwang matuto ng mga bagong bagay. Noon, isang babaeng estudyante ang lumapit. Kayo po ba si Katarina? Nabasa ko po ang paper ninyo sa Nature. Paano mo nalaman? Ang galing po ng research ninyo sa stem cells. Plano ko rin pong kumuha ng medisina. Pwede po ba akong magtanong ng ilang bagay? Isang high school student na nagbasa at nakaintindi ng isang paper sa Nature. Bago umalis sa paaralan, sinabi sa amin ni Andres, siguro iniisip ninyo na ang mga estudyanteng Pilipino ay puro aral lang. Hindi ba? Ngunit nag-aaral kami para bumuo ng isang mas magandang mundo. Magsikap din kayo. Sa bus, hindi kami makapagsalita. Sa edad nila, ano kaya ang ginagawa natin? Bulong ni Lucas. Naglalaro ng video games, nagpa-party, nahihiyang sabi ni Tobias. Ang mga batang yan, sa loob ng 5 taon, sabi ni Elena, magiging tunay na nating mga kakumpetensya. Hindi, seryosong sabi ni Katarina. Akala natin mga henyo tayo, pero dito may daan-daang batang tulad nila. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot, naniniwala kami na ang edukasyon ng Germany ang pinakamahusay. Ngunit kung ikukumpara sa pagnanasa ng mga estudyanteng Pilipino, ito ay tila napakaputla. Paano kami makikipagkumpetensya sa kanila? Hindi. Isang mas mahalagang tanong ang pumasok sa aking isipan. Para saan ba tayo nag-aaral? 5 araw, binisita namin ang Intramuros, ang Walled City, at ang Fort Santiago. Sige, mamasyal naman tayo para makapag-relax, sabi ni Tobias na may pagod sa boses.
ngunit ang ganda at pagkakayari ng sinaunang arkitektura ay nagpamangha sa amin. Daan-daang taon na itong nakatayo? Hindi makapaniwala si Elena. Ipinaliwanag ni Kuya Marco, lubos na pinapahalagahan ng Pilipinas ang pagpapanatili ng pamanang kultural. Ito ang puso ng bansa. Bakit nila ito napapanatili ng maayos? Tanong ko. Dahil ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at tradisyon, ang National Museum Complex ay mas lalong nag-iwan ng malakas na impresyon sa amin. Dito nakatago ang hindi mabilang na pambansang yaman. Ang mga artifact na ito ay nagpapakita ng kasaganaan ng nakaraan, sabi ni Katarina. Ipinaliwanag sa amin ng isang tour guide, ang Pilipinas ay isang lugar na sabay na napapanatili ang sariling pagkakakilanlan habang bukas sa modernisasyon. Ang balansing ito ang lakas ng Pilipinas. Sa gabi, pumunta kami sa isang night market sa Maynila. Daan-daang mga stall ang magkakatabi at ang amoy ng masasarap na pagkain ay lumulutang sa hangin. Ano to? Turo ni Lucas sa isang kakaibang itsurang prutas. Durian. Medyo matapang ang amoy, pero masarap. Gusto mong subukan? Sinubukan naming lahat, ngunit si Katarina lang ang nagtagumpay. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Pumalakpak ang lahat sa kanyang katapangan. Habang naglalakad sa night market, naramdaman namin ang sigla ng mga tao. Mahigit 10 na ng gabi, pero marami pa ring pamilya na kasama ang kanilang maliliit na anak. Ang mga tindero ay magiliw na nag-aalok sa mga customer. Hindi tulad ng mga palengke sa Germany, pag-amin ni Tobias. Dito, parang laging pista, paghanga ni Elena. Noon, isang may-ari ng stall ang kumausap sa amin. Galing kayong Germany? Gusto ko ang German beer. Inalok niya kami ng lokal na inumin. Pag nasa Pilipinas ka, kailangan mong tikman ito. Ang paghahalo ng tradisyon at modernidad. Ito ang estilong Pilipino. Sa daan pabalik sa hotel, inayos namin ang aming mga nakita. Isang bansang nagpapahalaga sa nakaraan habang tumitingin sa hinaharap, sabi ni Katarina. Ito ang dalawahang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sang-ayon ko. Ika-6 na araw, bumisita kami sa isang startup incubator sa isang tech hub. Karamihan naman ng mga startup ay nabibigo, hindi ba? May pagdududang sabi ni Tobias. Ang kulturang Aleman ay lubos na nagpapahalaga sa katatagan. Ngunit pagpasok sa gusali, ibang-iba ang kapaligiran. Puno ng enerhiya ang lugar. Hello sa inyo. Ako si Angela, ang manager ng incubator, sabi ng isang dalaga na 28 taong gulang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dalawang unicorn company. Unicorn? Gulat ni Katarina. May mga unicorn sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroon kaming 4 o 5 at patuloy itong dumarami. Ang unang kumpanya ay isang AI healthcare platform. Hello, ako si Paulo, ang CEO, 27 gulang, sabi niya. Itinatag ko ang kumpanya noong huling taon ko sa kolehiyo. Ngayon, may 250 na kaming empleyado at ang valuation namin ay talas 1.2 bilyon. Ipinakita niya ang isang AI na kayang mag-diagnose ng 20 uri ng sakit mula sa isang X-ray film na may 98% na katumpakan. 70% ng mga ospital sa Pilipinas ay gumagamit nito. Sa susunod na taon, papasukin namin ang European market. Ang pangalawang kumpanya ay isang green technology company. Hello sa inyo, ako si Bianca, ang CEO, 25 taong gulang, sabi niya. Nagde-develop kami ng isang uri ng enzyme na kayang tumunaw ng plastic. Lahat ng karaniwang plastic ay kayang tunawin ng buo sa loob ng 3 araw. Nagtapos siya ng science sa isang pambansang unibersidad at iniwan ang kanyang PhD program para mag-startup. Ang paglutas sa mga tunay na problema ay mas mahalaga kaysa sa pagsusulat ng isang disertasyon. Bakit hindi kayo magtrabaho sa malalaking kumpanya sa halip na sa startup? Tanong ko. Mas masaya dito. Nababago namin ang mundo. Sagot ng isang empleyado habang nakangiti. Paano kung mabigo kayo? Tanong ni Tobias. Ang pagkabigo ay isang karanasan din. Nirerespeto ng Pilipinas ang mga nabigong negosyante dahil kaya nilang bumangon at subukang muli. Pag-alis sa center, tuluyan na kaming nabigla. Sa Germany, hindi mo maiisip ang ganitong eksena, pag-amin ni Tobias.
Gusto ng mga kabataang Pilipino na baguhin ang mundo, paghanga ni Lucas. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Ano ang hinahanap natin? Tanong ko. Ginagawang katotohanan ng mga kabataang Pilipino ang kanilang mga pangarap, habang tayo ay sumusunod lang sa landas na itinakda ng iba. Marahil, maingat na sabi ni Tobias, tayo ang tunay na mga talunan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Ang diploma mula sa MET ay hindi ang huling layunin. Kailangan kong isipin kung para saan ko ito gagamitin. Hindi ako tinuruan ng Pilipinas tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa saloobin sa buhay, ang tapang na sumubok. Ikapitong araw. Sa umaga, binisita namin ang San Agustin Church. Pamamasyal na naman, mukhang pagod na si Lucas. Ngunit ang ganda ng sinaunang simbahan na nakatayo sa loob ng mga pader ng Intramuros ay nagpatulala sa amin. Paano nangyari to? Bulalas ni Elena. Ipinaliwanag ni Kuya Marco. Sa proseso ng pag-unlad, palaging pinoprotektahan ng Pilipinas ang mga pamanang kultural nito. Ang nakaraan at hinaharap ay sabay na umiiral. Sa mga lansangan sa labas ng mga pader, nakita namin ang simpleng buhay ng mga tao, nakaiba sa mga nagtataasang gusali. Sa di kalayuan, ang pag-iwan sa nakaraan ay hindi pag-unlad. Ang paghakbang patungo sa hinaharap na nakatuntong sa pundasyon ng nakaraan ang tunay na pag-unlad. Sa hapon, bumisita kami sa isang creative hub na dating isang lumang pabrika. Dating pabrika ito? Gulat ni Lucas. Puno ang lugar ng mga art gallery at design shop. Pinapanatili ang kasaysayan habang lumilikha ng bagong halaga, paliwanag ng isang manager. Nakilala namin ang isang fashion designer. Ang kanyang mga gawa ay kahanga-hanga, pinagsasama ang tradisyonal na mga hobby ng pinya sa modernong fashion. Ang disenyong ito ay sikat na sikat sa Paris. Aniya. Ang tradisyonal na hobby ay nagiging modernong fashion, gulat ni Katarina. Oo, ito ang paraan para ipakilala ang pagkakakilanlang Pilipino sa mundo. Nakita namin ang isang artisan na gumagawa ng mga handicraft mula sa kawayan. Isang tradisyonal na material na isinama sa 3D design, parehong tradisyonal at makabago. Ito ang istilong Pilipino, may pagmamalaking sabi niya. Sa daan pabalik, napaisip kami, ipinagmamalaki rin ng Germany ang kasaysayan, sabi ni Tobias. Ngunit ikinukulong lang natin ito sa mga museo. Dagdag ni Katarina. Samantalang ang Pilipinas, dinadala nila ang kasaysayan sa kasalukuyan, buod ni Lucas. Sa huling gabi, pumunta kami sa isang lugar sa paligid ng Makati. Sinasabing ito ang lugar ng mga kabataan. Pagdating doon, nabigla kami. Ang kultura ng Hapon, Korea, at Kanluran ay naghahalo. Kumain kami sa isang restaurant na pag-aari ng isang Filipino-American. Napakahusay niyang mag-Filipino, 10 taon na akong bumalik sa Pilipinas. Ngayon, ito na ang aking tahanan. Malugod akong tinanggap ng mga Pilipino. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa mga kalye, mga Japanese ramen shop, Korean fried chicken restaurant, Italian restaurant. Pumasok kami sa isang coffee shop. Ang may-ari ay isang Dutch at ang kanyang asawa ay isang Pilipina. Nagkakilala kami sa Amsterdam, nagpakasal, at lumipat sa Pilipinas. Hindi ako nagsisisi, napakalaki ng enerhiya at oportunidad sa Pilipinas. Masyadong tahimik ang Europa. Ang Pilipinas ay nagbabago at umuunlad araw-araw. Sa isang kalapit na plaza, mga taong may iba't ibang nasyonalidad ang nagsasayawan, mga Pilipino, Hapon, Koreano, mga taga-timog silangang Asya na sumasayaw ng K-pop. Ito ang tunay na komunidad ng ASEAN, paghanga ni Tobias. Pagbalik sa hotel, sinabi ni Kuya Marco ang kanyang huling mga salita, hindi perpekto ang Pilipinas. Marami rin kaming problema. Ngunit palagi kaming nagsisikap na umunlad, palaging kumikilos. Iyon ang lakas ng Pilipinas. Bukas, uuwi na kami. Ngunit ang bansang Pilipinas ay nagkaroon na ng isang lugar sa aking puso. Sa umaga ng huling araw, habang nag-iimpake, lahat kami ay nalilito. Isang linggo na ang nakalipas, buntong hininga ni Elena. Sa bus papuntang airport, sinimulan naming buuin ang aming mga karanasan.
Ano ang pinaka nakakagulat? Tanong ko. Lahat. Sagot ni Tobias. Mula sa wallet, lahat ay hindi inaasahan. Tama, sabi ni Katarina. Pagdating sa Naya, may mga naghatid sa amin. Sa aming pagkagulat, sina Jose at Sofia mula sa UP at si Andres mula sa PSHS. Dumating talaga kayo? Naantig si Katarina. Siyempre. Mga kaibigan naming uuwi na eh. Ngiti ni Jose. Binigyan kami ni Sofia ng maliliit na regalo. Mga miniature na jeepney. Good luck sa inyo. Siyempre, binigyan kami ni Andres ng isang liham na nakasulat sa German. Kahit nasa Germany na kayo, keep in touch ha. Sigurado, taos-puso kong sagot. Ginugol namin ang aming huling mga sandali sa isang coffee shop sa airport. Sa totoo lang, noong una, minamaliit namin ang Pilipinas pag-amin ko. Alam namin, ngiti ni Jose. Bihira malaman ng mga dayuhan ang ganitong anggulo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, iba na, sabi ni Tobias. Naiintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay isang bansang may malaking potensyal. Makahulugang sinabi ni Sofia, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya o ekonomiya. Ang saloobin ng mga tao ang lumilikha ng isang maunlad na bansa. Tama, tango ni Katarina. Ang diwa ng pagsubok, ang kabutihan, at ang pag-asa sa hinaharap ng mga Pilipino. Oras na para sumakay sa eroplano. Nagyakapan kami at nangakong magpapatuloy ang aming komunikasyon. Pagpasok sa departure area, lumingon ako at nakita ko pa rin silang kumakaway. Habang naghihintay sa eroplano, nag-usap kami sa huling pagkakataon. Nagbago na ba talaga tayo? Tanong ni Tobias. Nagbago na, tiyak kong sagot. Ang tayo isang linggo na ang nakalipas at ang tayo ngayon ay dalawang magkaibang tao. Tama, sang-ayon ni Elena. Dati, gusto kong maging pinakamagaling. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangang maging pinakamagaling. Malalim na sabi ni Lucas, tinuruan tayo ng Pilipinas ng pagpapakumbaba, pagnanasa, at ang halaga ng sabay-sabay na pag-unlad. Tumunog ang anunsyo para sa pagsakay. Pag-akyat sa eroplano, bumalik sa aking isipan ang mga alaala sa loob ng isang linggo. Ang janitress sa NAIA, ang mga lansangan sa gabi, ang debate sa mga estudyante ng UP, ang teknolohiya ng hinaharap sa Laguna, ang mga estudyanteng puno ng sigasig sa PSHS, ang ganda ng Intramuros, ang mga startup na may tapang na sumubok, ang Maynila, kung saan ang nakaraan at hinaharap ay sabay na umiiral. Mamimiss ko ang Pilipinas, bulong ko. Mamimiss lang? Tawa ni Tobias. Paano kung mamuhay din tayo tulad ng mga Pilipino? Siyempre, sabay-sabay naming sabi. Umangat ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas ay unti-unting lumiliit mula sa bintana. Hindi ito isang paalam, kundi isang bagong simula. Pagbalik sa Germany, mamumuhay kami ng ibang buhay mas mapagkumbaba, mas masigasig, at may mas malalaking pangarap. Ang pinakamalaking regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas ay isang bagong pananaw, isang pananaw sa mundo, isang saloobin sa hinaharap, at ang kahulugan ng sabay-sabay na paglago. Salamat, Pilipinas! Tahimik kong pasasalamat. Sana, sa isang araw, magkita tayong muli, sa isang araw na mas matatag na kami.